Marami pa ring humahabol sa biyahe pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Ang ilan, mga OFW na itinapat sa Holy Week ang uwi. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Marian, nabawasan na ba ang biyahero sa NAIA? Angela, wala pa rin ang tigil yung dating ng mga biyahero rito sa NAIA Terminal 3 para doon sa mga kapatid nating uuwi sa kanilang mga probinsya at gayon din yung mga mamamasyal abroad ngayong Semana Santa. Kalahating araw nang nakaupo at naghihintay ang OFW na si Roxanne sa NAIA Terminal 3. Kadarating niya lang galing Kuwait at biyaheng Davao ngayong gabi para umuwi sa North Cotabato ngayong Semana Santa. Nakita naman daw niya ang pagbabago sa NAIA. Sabi namin na pag finish contract na na kami magbakasyon, pero may Ramadan pa kasi, kaya pagkatapos ng Ramadan yun saka pa siya nagkuha ng ticket. Okay naman po, malinis naman po, hindi naman po kami kinagat ng surot. Si Transportation Secretary Vince Dizon nag-inspeksyon na rin sa paliparan para sa inaasahang dagsa ng mga tao. Dinagdagan nila ang immigration officers kaya wala na rin ganong pila sa mga immigration counter. Sa Manila Northport, dagsa rin ang mga pasahero. Sa kabila niyan, ramdam ng mga pasahero na mas maluwag ang biyahe ngayon kumpara noong nakaraang taon. Isa sa mga pagbabagong pinatupad ay pinadederecho na sa passenger terminal building ang mga pasahero, imbis na paghintayin muna sa concourse area. Sa ganitong paraan, hindi na rin maiinitan ang mga biyahero. Wala masyadong tao, hindi katulad nung last na uwi ko. Sobrang sikip, sobrang init. Ngayon wala pa akong nakikita na sobrang siksikan. Ngayon, makita ko maluwag, hindi tulad dati na masikipan ng mga tao. Maunahan sila. Ngayon pagka may ticket ka na, paano na lang ka doon, pa-print ka na lang tapos mabilis na makapasok naman. Ayon sa Philippine Ports Authority, inaasahang papalo sa 1.73 million ang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Sumabay na rin kasi ang bakasyon ng mga estudyante, kumpara yan sa 1.67 million noong isang taon. Nagbabala naman ang DOTR sa mga shipping company na iwasan ang overloading. Sana siseryosohin tayo nitong mga bus companies at mga shipping line na seryoso tayo sa sinasabi nating orders natin na walang overloading at aagagaan ang ating mga pasahero sa bus at sa barko. No? So, hindi po tayo nagbibiro dito pag sinasabi nating tayo'y magpapadala ng show cause, tayo'y magsususpinde, hindi po tayo nagbibiro. Angela, paalala nga ng mga otoridad sa mga kapatid nating babiyahe tulad nga sa Manila Northport, magdala po ng printed copy ng inyong mga ticket para mas mabilis nga yung proseso. Pero meron pa rin naman daw po silang mga booth kung saan pwede mag-print. Pwede rin pong magdala ng mga tumbler o yung lalagyanan ng tubig dahil meron silang mga water refilling stations para manatiling hydrated, lalo na po ngayong tag-init. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K? Okay.